The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Jews, "You sent emissaries to John, and he testified to the truth. I do not accept testimony from a human being, but I say this so that you may be saved. John was a burning and shining lamp, and for a while you were content to rejoice in his light. But I have testimony greater than John's. The works that the Father gave me to accomplish, these works that I perform, testify on my behalf that the Father has sent me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. I want you to begin this Missa de Gallio with hope in your heart that what you will ask, God will grant your heart's desires. Sayang naman, meron ka sakripisyo, hindi ka mag-uuwi ng biyaya. Ano po? Two things I want you to keep in mind as we do our Missa de Gallio. Ask the Lord for the grace that you may learn how to pray. And second, that you may obtain what you are praying for. Again, ask the Lord for the grace to learn how to pray. And second, that you may obtain what you are praying for. Naway matutunan mong magdasal, naway matanggap mo ang iyong pinagdadasal. What is the first reading trying to tell us? Continue to observe what is right and do what is just. That is the kind of life pleasing to God. Ang buhay na kinalulugdan ng Diyos, na palagi mo pinagmamasdan kung ano ang tama at ginagawa mo kung ano ang makatarungan. Palagi nag-aanyaya ang Missa de Gallio, ang simbang gabi, ang Missa de Aguinaldo, ng isang pagbabagong buhay. I will be presiding all the Missa de Gallio, the morning Mass, and we will make it something thematic. We will talk about not only of preparing ourselves for the coming of Christ, but perhaps to experience our own becoming. Magkaroon nawa ng kaganapan ang ating mga pangarap, ang ating mga panalangin. Ano po palagi kong sinasabi? Mahalagang meron kang hinihingi. Mahalagang meron kang hinihingi. Hindi baling humingi ka at hindi ka nakatanggap, kaysa hindi ka nakatanggap dahil hindi ka naman humingi. Ano po? Inuulit ko, humingi ka. Hindi bali nang hindi ka makatanggap. Kahit ikaw ay humingi, kaysa hindi ka nakatanggap dahil hindi ka naman talaga humingi. Ano po? Sinabihan ako ng doktor, maghinay-hinay ka, Father. Ha? Kasi alam niya namang na-stroke ako last year. Ano pa? At palaging paalala ng doktor, mas malala, Father, ang second stroke. Ano pa? Yun ang nakakamatay. No? Dati obispo lang ang nagagalit sa pari. Ngayon doktor na. Ano pa? Sabi ko, opo. Ano pa? Ha? Ay talagang ganon. Ano pa? Bagamat, inaamin ko, sabi ko sa kanya, hindi namang paputol-putol, Dok, ang Missa de Gallio. Kasi nobina yan. Nobina. Pag sinabing nobina, galing sa salitang 9. Pag hindi ka naka-9, hindi ka naka-nobina. Ano po?
Mahalaga yon. Dapat makanuwebe ka. Kung hindi ka makanuwebe, hindi ka makanobina. Di po ba? Nagmimisa de Gallo ako. Ano po? At ito na yung aking ika-30th year na kumpleto. 30th year. Ha? Mahalaga yun. Ano po? Kasi 25 years na kumpare, 25 years na seminarista noon, 30, hindi po ba? Talaga makukumpleto mo. Ha? Sabi nung isang nanay do sa kanyang anak, gising na. Ha? Gising na, magsisimbang gabi na. Sabi nung anak, ma, tawad lang ako ng konti. O sige, balikan kita. Maya-maya, after 15 minutes, anak, ano ba? Late ka na. Ha? Sabi, ma, pwede ba ako hindi magsimbang gabi ngayon? Sabi nung nanay, hindi pwede. Alam mo naman ikaw nagmimisa eh. Pag kayo umabsent, okay lang, ano? Pag si Father umabsent, yari tayo, di ba ba? Kaya nakumpleto ko, hindi pwedeng umabsent, hindi po ba? Hindi palaging madali, hindi palaging masaya. Ano pa? There are times you drag yourselves up from your bed. Bakit? Sakripisyo eh. Sakripisyo. My dear friends, my brothers and sisters, you have this to remember this also. To whom much is given, much is required. Alam natin yun. Di po ba, no? To whom much is given, much is required. But this is also true. To whom much is required, much will also be given. Naintindihan po ba ninyo yan? Ha? To whom much is given, much is required. But it is also true that to whom much is required, much will also be given. Kung ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, meron pa bang hindi pwedeng ibigay ang Diyos? Think about it. Kung ibinigay na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, meron pa bang hindi pwedeng ibigay ang Diyos? Lahat pwedeng ibigay ng Diyos. Ang problema ay, hindi tayo marunong humingi. Hindi tayo marunong humingi. O yung iba, hindi humihingi. Kasi iniisip natin, alam naman ni Lord yon. O alam ng Diyos yon. Pero nung lumapit ang bulag sa Diyos, tandaan po ninyo, nung lumapit ang bulag sa Diyos, tinanong ng Diyos, anong gusto mo? Di po ba? Sasabihin mo siguro, alam mo naman Lord, bulag ako eh. Di ba? Di ba? Tinanong pa rin ng Diyos. Sapagkat gusto ng Diyos na manggagaling sa iyo ang iyong gusto. God never presumed that a blind man will always want to see. Take note of that. God never presumed that a blind man will always want to see. Kasi pwedeng sabihin ng bulag, Lord, gusto ko manalo sa loto. O, kita nyo na? Hindi. Kaya pag ikaw ay lumapit sa Diyos, huwag mo sasabihin sa Diyos, Lord, alam mo naman. Ano yun ang alam ko? Marami akong alam. Di ba? No? Alam ko lahat. Anong gusto mo? Ha? You never presume. And God will take delight on your prayers. Again, you must learn to ask, and I pray that you will obtain what you're asking for. What is the gospel trying to tell us? We all know that John is not the message. John is simply like the light that help us and guide us where we should be going. Where we should be going. Hindi po ba, no? Mahalaga yun. Alam mo kung saan ka papunta. Mahalaga yung alam mo kung anong pupuntahan mo. Kasi mahirap yung kayo nakaupo lang dyan at kayo'y nag-aantay. Ano nga ba? Hindi. Mahalaga yun. Sisimulan ko sa isang kwento kung saan yung aking unang taon ng aking pagkapari na kung saan
na-assign ako sa isang parokyang ayaw pasukin ng taxi. Bakit? Naho-hold up daw sila. Ano pa? Hindi ko nasasabihin baka, ayaw kong dumaan dyan, baka ma-hold up ako. Ano pa? Ha? Palagi akong late sa misa. Late ako sa meeting kasi wala kang makuha sa sasakyan, lalabas ka pa. Ano pa? Pag sinabi mo sa gabi, doon ho ako, hindi ho kami naghahatid doon. Bakit naman? Na-hold up po ang taxi doon. Ay sabi ko sa Diyos, Lord, hindi pwedeng ganito ang buhay. Ha? Hindi pwedeng ganito. Umuulan, binabaha. Ano? Kaya sabi ko, Lord, baka naman pwede mo akong bigyan sa sakyan. Ano pa? At sabi ko kay Bishop Sok, sabi ko, Bishop, baka naman ipagbibili mo yung luma mong kotse. Pagbili mo sa akin, sagot kagad ng butihing obispo, bumili ka ng bago. Wow! Inantay ko yung pambili, hindi nagbigay. Bumili. Sabi po, paano ito? Di ba? Siyempre, gagawa ka ng paraan, paano ka mangungutang, di ba ba? No? At ang aking unang simbang gabi bilang pari, sinabi ko sa mga tao, humingi kayo sapagkat walang hinihingi sa simbang gabi na hindi pinagkakaloob ng Diyos. Inuulit ko, humingi kayo sapagkat walang hinihingi sa simbang gabi na hindi pinagkakaloob. Ano po? Mag-iingat lang kayo sa hihingin ninyo. Hindi pa ba na? Ha? Walang sisihan. Ha? Walang sisihan. Pag hiningi mo yan, be responsible. Mahirap yung iba sa inyo, asawa lang ang hinihingi. Lord, give me. Parang lumang sini, Lord, give me a lover. Oh, grabe. Ha? Ha? Wag yan. Ano po? Wag yan. Pagsisisihan mo yan. Ano po? Sabi ko nung unang simbang gabi, sabi ko, Lord, gusto ko na sasakyan. Ano po? Tapos sabi ng Diyos, anong gusto mong sasakyan? Dapat specific. Sabi ko, Toyota Corolla. Sabi. Tapos sabi ng Diyos, anong kulay? May kulay pa. May kulay pa. Hindi ko yan makalimutan eh. May kulay pa. Sabi ko, green. Green na napapumasok sa isip ko, green. Tapos yun na. Simbang gabi na. Simbang gabi na. Sa hindi inaasahang pagkakataon, na-meet ko yung manager ng isang bangko. At sabi niya, Father, baka gusto mong mangutang na sasakyan. May bago kaming kotse. Sabi ko, alam naman yung kotseng yan. Toyota Corolla. Green. Nangilabot ako pero hindi ko pinapahalata. Sabi ko, talaga? Lo and behold, it was promised, it was processed, and before my birthday, I was called to pick it up. It do happen. It do happen. You only need to know how to pray and believe what you pray for will be granted to you. Again, never come before God thinking, alam naman ni Lord yan. Hindi. Alam lahat ng Diyos. But God wants us to ask for something that we can be responsible. It was not free. I have to pay for it. I have to be responsible. My dear friends, my brothers and sisters, when we talk of our becoming, do not forget this. When we talk about our becoming, please listen. Who you are today are product of your choices. Who you are today are product of your choices. Never blame your parents, your friends, your boss. Never blame the world for who you are today, because who you are today is a product of your choices. And hopefully today, as we begin our Misa de Gallo,
We ask the Lord for the grace that I will be able to make the right choice, that I may become the person I ought to be. Again, my dear friends, my brothers and sisters, if God has given His only begotten Son, is there anything God not capable of giving you? Nothing. You only need to ask and believe what you're asking for. Wala ka na magagawa sa kahapon. Whatever wounds, pain, frustration, losses, whatever, anumang kabiguan na nangyari sa kahapon, wala na tayong magagawa doon. Ang meron tayo ay ngayon. Ngayon ang simula ng iyong bukas. And every Misa de Gallo, is a good beginning for a good becoming. Let me repeat that. In all Misa de Gallo, it is a good beginning for a good becoming. Amen. Again, my brothers and sisters, by the way, nasabi ko na po ito that all our collections in Misa de Gallo, the morning masses, all collections, not the caroling, all collections in the masses will be given to Caritas Manila for the Why Slept, the scholarship program of Caritas Manila. Ano po? Ito po ang ating mission na pinagkakaloob natin. Ano po? Whatever we can give in our collections. Ano po? Ay, Father, paano tayo mabubuhay? Ano po? Ay, di yung misa sa gabi, bahala sila. Ano? Pero ngayon pa lang nagpapasalamat na si Father Anton kung ano man ang ating malilikom. Last year, we were able to gather 620,000 for the scholarship of Caritas Manila. Ano po? Maraming salamat. Let us all rise. Going back to what I said, do not forget this, that Misa de Gallo is a good beginning for a better becoming. Misa de Gallo is a good beginning for a better becoming. We only need to learn how to pray and hopefully obtain what we are praying for. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Holy Mass has been offered. Go forth to love and serve the Lord. Thanks be to God.